Alright mga kapatid, welcome po uli sa ating channel, Eric Ambaking. At sa mga bago, salamat po sa pagdalaw sa aking channel. Ito po, ipapakita ko po sa inyo ang ginagawa ng aking papa patungkol sa paggawa ng katig. At ang isa, tapos niya na pong magawa. At isa po ito sa hindi naman masyadong mahirap na part sa paggawa ng pambot, pero nangangailangan po ito ng mahaba-habang oras para magawa ang ganitong katig ng bangka. At ito na po ang isa lang diferensya nito mga kapatid, hindi masyadong matulis dahil para po siyang na-slope dahil may buko po dito. Yung buko na sinasabi ko kagaya nito. Yan. Pero nagawa naman ang paraan kaya ganyan po ang hitsura. At para maging maganda dapat ganyan rin ang hitsura ng kabilang katig. At yan na po kasalukuyang ginuguhitan para mahati ang kawayan para sakto po. At panoorin niyo po hanggang sa dulo mga kapatid nang malaman niyo kung paano ang paggawa at pagtalinis ng katig ng bangka o pambot. Sa magtatanong kung para saan po ba ang katig ng bangka mga kapatid, ito po ang ginagamit pangkabit sa gilid ng bangka o magiging balancer. Nang sa ganun hindi po matakilid o hindi po babaliktad ang pambot. Siya po ang nagiging balancer mga kapatid. Lumalapat po ito sa tubig. At pag umalog-alog ang bangka, hindi po tuluyang lulubog at nakakatulong po ito na hindi lumubog ang pambot dahil ang kawayan po ay lumilitaw po sa tubig. Ganyan po ang magiging hitsura ng ating bangka kapag walang katig. Yan po, para po siyang tataob at wala pong silbi. Talagang napakalaking bagay ang nagagawa ng katig para ang isang bangka ay may pakinabang. Ayan na po. Ganito po, kagaya niyang may guhit ang ginagawa namin ngayon. Ayan na po mga kapatid, tapos na pong magabas. Ang pinaka-prinsipyo niyan mga kapatid, gagawin po parang corona ng hari. Pero pantay po yan mga kapatid. May inalis na parang triangle, may iniwan na triangle. Pantay po ang hatian yan mga kapatid. Walang labis, walang kulang. Para sa ganun, tamang-tama po ang pinakadulo at ang tulis ng katig. Pero sa tingin ko masasabi ko na pangalawang step na yan mga kapatid, kasi ang unang step talaga ang kawayan na ito binalatan. Kinuha po yung pinakabalat niya at ito magaan na po siya dahil kinuha ang balat ito nasa ating paa. Ayan na, nasa pangatlong step na po tayo kung saan lilinisin ng konti at lalagyan ng epoxy. Epoxy na po ang magdadala ng tibay at lakas niyan. Alright. At isa pa pala mga kapatid,
Di ba sabi ko kanina, binalatan itong ating kawayan na gagawing katig. At ang kapal nito mga kapatid, ito manipis na ito. Ngunit mas manipis po ang sa dulo na yan, yung inahaitan ngayon, dahil pinakailangang ahitan yan para pag ibinaluktot na, hindi po siya, kumbaga hindi po siya babalik. Sa Bisaya na term, hindi siya musukol. Pero kahit musukol pa yan mga kapatid, may itatali naman dyan na nylon sa dulo nang sa ganun usa po siyang gidikit sa epoxy. Tinatalian na po para matansya na po ang distansya at malagyan ng parang groove na kung saan itatali ang nylon. Yan. Ang ibang paraan yan mga kapatid, ang tinatali nila ay yung nylon o di kaya PC. Pero mas mainam at mas magandang gamitin mga kapatid yung rubber o guma. Kasi ang prinsipyo ng guma, hanggat hindi pa siya bumabaon o dumidiin sa bawat isang gilid, usa po yung binibira ng guma para dumiin ang magkabilang gilid ng kawayan. Ayan na po. Yung ginagawa ngayon ni Papa, nilalagyan po niya ng groove nang sa ganon ang ilalagay na nylon, babaon po siya kapag nalagyan na ng epoxy, hindi po siya halatang may nakalagay na nylon. Kasi pag walang nylon dyan, pag dumaan ang ilang araw, ilang buwan o taon, baka bumigay yung epoxy at magkahiwalay ang magkabilang gilid ng kawayan at wala na pong tibay ang dulo. Mawala na po ang tibay ng dulo ng ating katig. Kaya ang pinaka gamit talaga niyan para maging matibay at maging matatag ang dulo ng katig, yan lang pong guma, nylon at saka epoxy. At ang number 1 talaga na nagbibigay tibay niyan ay ang epoxy. Alam naman natin ang epoxy kapag tumigas, para po yung bakal o bato. Basta hindi lang mababasag, pero hindi yan madaling mabasag kasi ang nagiging parang pundasyon niya ay ang kawayan at pinapatibay ng epoxy. Ayan na po. Mamaya ng kunti, patutunghayan natin ang final na paglagay ng epoxy at ang mga technique niyan. Alright, here we go. Kasalukuyang inihalo ang epoxy. Marami pong klase ng epoxy mga kapatid. Kahit anong klase dyan, basta epoxy. Yan lang po ang paghalo. Ang iba tinatawag na bayi at laki. Di po yan pwede pag isang epoxy lang, kailangan po talaga ng kanyang kaparis mga kapatid. May iba't ibang kulay po yan. At ito na po. Tunghayan nyo po kung paano maglagay ng epoxy sa dulo ng katig. Para lang po yung pinaglalaruan mga kapatid. Parang laro na tininood. Alright. Ganyan na po ang paglagay mga kapatid. Pupunuin po yan lahat magkabilang gilid ng binutasan na kawayan. Doon kayo ng overview mga kapatid. Pagkatapos niyan, tatalian yan ng guma o rubber. Magiging ganyan na po yan mga kapatid. Yan. Kumbaga mawawala na itong mga butas na ito. At ito na. Yung magkabilang gilid ng kawayan, magkaganito at kaya tutulis ang pinakadulo. Kagaya nito mga kapatid na simulan ito kanina na bago pa lang ito natapos. Nagsimula ng tumigas ang epoxy. Siguro mamayang hapon or kinabukasan, aalisin na itong guma at sa ibang term babatakan ito. Parang batak po ang mangyayari mga kapatid.
Familiar naman siguro kayo pag nagbabatak sa simento, sa mga pambot, ganun. Pupunuin ito ng epoxy dito hanggang sa dito. At ayan na nga, may overview na kayo mga kapatid. Tunghayan pa rin natin ang actual talaga na paglagay ng epoxy at pagtatali ng guma o rubber. Pero ito hindi po to binili na guma mga kapatid. Recycle po ito, yung mga tira-tirang interior ng motor, yung mga sirang interior natin. Yan po, napakabuting gamitin yan sa paggawa ng katig, sa pagpapatulis ng katig ng ating mga pambot o bangka. Lalagyan po yan ng guma mga kapatid, nang sa ganun kusa pong magdidikit ang magkabilang gilid ng kawayan. Yan. Ay, naputol. Palos. Yan, tingnan nyo. Kusa pong dumikit ang magkabilang gilid ng kawayan mga kapatid. At sa bandang dulo, tumulis na po. Yan. Yan, magkasing tulad na sila sa kabila mga kapatid, no? At ang susunod niyan, yung sinasabi ko sa inyo kanina na maglagay ng nylon. Yan po talaga ang ang gamit ng nylon na yan mga kapatid, hindi po yan sa ngayon, kundi future po ang gamit niyan. Kasi pag dumaan ang mga buwan o taon, baka po magkaroon ng crack yung ating epoxy. At ganun pa man, kung magkaroon ng crack ang epoxy mga kapatid, hindi po maghihiwalay ang kawayan. Kung anong forma niya ngayon, kahit makrack pa ang epoxy, ganyan pa rin. Pang future po ang gamit ng nylon na yan mga kapatid. Sa ngayon, ang nagbibigay talaga ng pressure niyan ay yung ating rubber o guma. Pero yung nylon, hindi po yan, wala pa, parang wala yung silbi sa ngayon. Kumbaga, parang tinali lang yan dyan. Pero sa darating na mga panahon, dyan makikita ang gamit niyan. At katapos itali niyan mga kapatid, yan, lagyan po yan ng kaunting epoxy. Pero ang epoxy na ito mga kapatid, yan, nakikita nyo, temporary pa yan mga kapatid. Kumbaga, parang pundasyon pa lamang yan. Kasi pag tumigas na talaga ito, tatangtangin ito o tatanggalin itong guma na ito at lihaan. May isa pang proseso mga kapatid na lalagyan niya ng liha. Ito, lilihaan ito, pagkatapos babatakan naman ng epoxy. Nang sa ganon, yun na po ang final. At pag tumigas na ang batak na yun, doon na pwedeng pinturahan. At ready to go na sa ating pambot ang katig na iyon. Kumbaga yun na po ang finished product. Sa ngayon, ganyan muna ang ginagawa. Pinapantay ang mga excess na epoxy. Alright. Siguro bukas mga kapatid, update ko kayo. Ipagpatuloy natin ang pag-actual na talaga mga kapatid. Kumbaga yung finished good na. Ito hindi pa ito finished good mga kapatid. Kumbaga nasa malapit na itong matapos. May isang proseso pa po. Alright. Ipagpatuloy natin ito bukas mga kapatid. Let's go! Mga kapatid, good morning. Panibagong araw na po ito mga kapatid. Sa araw na po ito ng bukas. Tingnan nyo po, tumigas na po ang ating katig. Yan na po ang hitsura ng ating katig ngayon. Para po silang hindi masyadong pantay mga kapatid kasi may buko po ito dito. Kaya hindi masyadong bumaluktot itong buko. Kagaya nito, ito ang sinasabi ko na buko mga kapatid. Yung mga joint ng kawayan. At sa ngayon, inalis na po yung
rubber o yung interior na ginawang pantali mga kapatid. At nilihaan ng kunti para mawala yung mga gaspang. At sa ngayon, naghahalo na po si Papa ng epoxy. Nilagyan na yan ng kaunting pintura. Kulay pula yung lotus. At yan na po ang para po itong batak mga kapatid. Siguro ang isang prinsipyo nito mga kapatid, kagaya nito, manipis po kasi ito mga kapatid. Ito manipis na ito, ngunit mas manipis po ang banda rito. Dahil ginawa po yun para maging madali lang po ang pagbaluktot. At ayan na po. Tingnan nyo po, yung nylon na sinasabi ko sa inyo kahapon, hindi na po makikita. Nakalubog na po. For the future purpose. Kung sakali mang magkabiak-biak itong epoxy, hindi pa rin bubuka ang kawayan. Dahil may nakasuportang nylon doon sa ilalim. At yan na, pinupuno na po ng epoxy. At isa pa pala mga kapatid, yung paghalo niya ng pintura sa epoxy mga kapatid, isa po yung paraan kumbaga, winice nga pamamaraan mga kapatid. Wow! Kung nakapag-decide na po kayo kung anong kulay ang gagamitin nyo sa inyong katig o sa inyong bangka, once na magbata kayo, haluan nyo po ng kulay na kung anong gusto nyong gamiting kulay. Nang sa ganun, pag tumigas na yan at pininturahan sa ibabaw, once mabiak yung pintura, kasi prinsipyo sa pintura, once matagal nang mababad sa ulan at init, nabibiyak po mga kapatid kahit gaano pa yan kakapal. Once nabiyak yung pintura na nasa ibabaw, kumbaga yung nagiging first coat o panghuling coat, kahit nabiyak na yun, pag lalabas yung epoxy na nasa ilalim, ganong kulay pa rin ang lalabas kahit may biyak na sa itaas. Mga kapatid, natapos na pong lagyan ng epoxy. Yan. At ang huling proseso mga kapatid, yung ginagawa ngayon ni Papa, tubig lang po ang ginagawang pang pantay o pampunas niyan mga kapatid. Para mawala yung mga buhol-buhol, bukol-bukol. Kumbaga, kung marunong kang maghinol, yan, effective po yan. Kasi malalaman mo kung saang part ang bukol-bukol at kung saan mo siya dadalhin. Para nang sa ganun maging magandang tingnan ang kanyang tulis. At huwag po kayong mag-alala mga kapatid, once na nadikit yung epoxy sa balat natin, wala po yung problema. Dahil makukuha lang yan basta hanggat hindi pa tumigas, tubig lang po. Banlawan nyo lang po sa tubig tapos sinulin, makukuha na po yung epoxy sa ating balat. Pero once na tumigas, para rin siyang pintura. Pero mas matagal tanggalin yung pintura kaysa epoxy. Yan na po. Hinihimas lang po yan mga kapatid. Nang sa ganun, lumabas po ang kanyang kintab o yung kanyang kinang once na tumigas. Alright mga kapatid, dito po yun ilalagay yung ipinakita ko sa inyong katig na ginawa ng aking papa. Ito pong pambot na ito ang lalagyan nun. At ito rin yung pambot na aking kinunan nung kung paano maglagay ng batsula. Yan. At ang may gawa nito, ito, Yuyo. Ilan na kakabanata, yo? Usa pa? Gumagawa rin siya ng pukot ngayon. Yan. Kung sa Tagalog, lambat.
Kaya yo sumpay yo. Ah. Ayan na po, ito po yung pambot na lalagyan noong ginawang katig. Alright. Patapos na po ang proseso sa paggawa ng katig ng bangka o yung pagpapatulis mga kapatid. At bago ako magpaalam sa inyo mga kapatid, magsha-shoutout muna tayo mga kapatid. Shoutout po kay Margie Lacorda. Ingat lagi kapatid. Shoutout rin kay Dan Mahipos TV Mix. Kay Alexander Berwela. Kapatid, ingat lagi kapatid. Pati na rin kay Galison TV, kay Alvin Gonzales, at lalong-lalo na kay Delbers Vlog Official. At sa hindi ko na shoutout, siguro sa susunod ko na lang kayo ma-shoutout mga kapatid. At sa gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba mga kapatid. At hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang sa muli. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Alright, hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye!